Hi everyone, and again, welcome back sa aking channel. And today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano to i-repair. Ito yung pang BP na digital. So ito yung Race Electronics Pigmomanometer. So yung iba nakabili nito, then after ilang gamit is hindi na siya gumagana ng maayos and meron daw error. So ito yun. Kung gagamit kayo nito, make sure na fully charged siya or may charge. Kasi pag wala yan charge, hindi talaga gagana ng maayos. Pero dito, papakita ko sa inyo kung ano yung error na nakukuha natin. So, ilalagay lang natin ito sa pulso. Then, i-turn on natin. So, click nyo lang tong touchpad niya dito. Then, click nyo lang. Then, click nyo lang ulit para mag-start. Attention, please. Ayan. Please keep silent, relax, keep the cough at heart level. Ayan, habang siyang nagsistart, magmo-monitor na yan. Check lang natin. Dito, papakita ko sa inyo kung ano yung error na nakukuha natin. Kung napapansin nyo, hindi na tumataas yung bar icon. Hanggang 58 na lang siya. Error, please mention Ayan. again. Nakakuha tayo ng error 4. So, ano yung gagawin natin dito? Gagawin natin dito is i-open natin siya kasi ang problem nito ay nasa loob na. Sa madalas na paggamit natin nitong digital na pang BP is nasisira talaga siya. Which is common sa mga gantong aparato. Bale, gagamit lang tayo ng Phillips screwdriver. Pero, bago nyo gamitin, make sure is naka-turn off. Kung naka-on siya, i-off nyo lang. And then, yung Phillips screwdriver, ilolocate nyo lang tong 4 na screw. Ayan, sa ilalim. Wag na wag nyo tong hihilain kasi may mga connected ditong sensor papunta dito sa device. So, yan, screw lang natin. Ayan. Sa pagtanggal ng screw, make sure na yung gagamitin nyo is precision screw. Ayan. And then, pag natanggal nyo na yung mga screw, ayan. Ingatan yung wag mawala. Kasi, kailangan yan sa pag-assemble natin mamaya. Ayan. 4. Then, pag natanggal nyo na yung mga screw, bubuklat nyo to dahan-dahan. At, ayun na nga. Pag nabuklat nyo, makikita nyo dito yung mga main parts nya. Ito yung touch sensor, then yung board, battery, ito yung motor nya, kung saan nagpa-pump siya. Kung mapapansin nyo dito, ayan, merong tube na letter T na connected sa motor pump. Kung mapapansin nyo, meron siyang cover dito. Gagawin nyo lang dyan is itutulak nyo pa loob. Kasi kung napansin nyo, natanggal siya. Ayan. So, after nating itulak, napansin nyo, nakasarado na siya. Yan. Sarado na siya, ibig sabihin, okay na to. Ayos na ito. So, anong gagawin natin after nyong maitulak dyan? So, ayan, nailagay na natin siya. Yung iba gumagamit na ng permanent na pambara dito para maiwasan na yung pagkaka-remove na tong cover niya. Pero for now, di ko muna siya aalisin since mas prepared kong lagyan ito ng rubber na merong adhesive para hindi ma-harm yung component ng device natin. And then, after mo siyang ilagay, ibabalik nyo na tong cover niya. Itong circle, make sure na nakatapat dito. And then, cover. Then, yung screw, balik din natin.
And then, higpitan na natin yung screw. Saktong higpit lang. Not too tight. Kasi baka ma-damage yung acrylic display. Tinted acrylic display. Tapos, i-check na natin yung device kung naayos na siya. I-try natin ngayon. So, turn on lang natin ulit. And then, click nyo. SP on, click nyo ulit. And then, monitoring. Attention, please. Please keep silent and relax. Keep the cough at heart level. Yan, dito malalaman na natin kung naayos na natin yung problem. Kung mapapansin nyo, tumaas na yung bar niya. Ayan. At ayun, nagmamonitor na siya ulit. Thank you. Your blood pressure is systolic pressure 130 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 80 millimeter of mercury pillar. Your pulse is 89 beats per minute. Measuring result is normal. So, ayun, at normal po ang resulta ng aking BP. And ganun lang po ayusin yung digital na pang-BP natin. So, just a quick recap, nasolve natin yung problem nung ibinalik natin yung cover ng tube ng motor pump. So, for more videos like this or tutorial, don't forget to subscribe in my YouTube channel. And mag-upload pa ako ng random stuff na maaaring makatulong sa inyo. Thanks for watching!